Idineklara ng Korte Suprema na ang red tagging ay banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Nakapaloob ito sa 39 na pahinang desisyon ng Korte Suprema na pagbibigay ng writ of amparo sa aktivistang si Siegfried De Duro. Si De Duro ay biktima raw ng red tagging matapos itong tawaging miyembro ng CPP-NPA ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa Cordillera. Marami ng kaso ng harassment ng pagbabanta at iba pa ang naitala ng Commission on Human Rights dahil sa red tagging. Karamihan sa mga biktima nito ay mga media at mga aktivista. The Commission on Human Rights, we consider it as analogous to a violation of the right to security, considering that if you are red tagged somewhat, in one way or another, you are being placed into situation that you would fear your life. Pag nare-red tag kasi sinasabi namin palagi, parang merong malaking target sign sa dibdib o sa ulo. No, from physical harm to harassment to trolling, hindi natatapos yung mga pwedeng ibato sa iyo pag ikaw ay na-red tag. The same goes with freedom of expression, no, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. It's the same thing that we have seen. Isa na dito ang mamamahayag at chairperson ng National Union of Journalists in the Philippines Baguio Benguet Chapter na si Frank Cimatu. Ito'y matapos siyang paratangang miyembro ng CPP-NPA sa isang TV program ng SMNI na Laban Kasama ang Bayan. We went to Chiang Mai to attend the data privacy. 2 days later, SMNI na kami. At ang galing kasi hindi ko na pinapunod kasi for my mental health, itagdag ko yun sa kaso ko. Nag-alcoholic ako dahil doon. Joke na. Fake news. Pero because of that, siguro may anim pa ng ginawang clickbait videos. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema na nawagan ng Makabayan Black na buwagin na ang NTF-ELCAC na itinuturong nanre-red tag umano sa mga aktivista. Itinanggi naman ito ng AFP. Sa pahayag naman ng Legal Cooperation Cluster ng NTF-ELCAC, iginiit ng Korte Suprema na nagkamali raw ang RTC sa pagbasura nito ng petisyon ni De Duro na writ of amparo nang hindi na ipapaliwanag ang panig ng pamahalaan. Hati naman ang opinyon ng ilang mambabatas tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. We'd want to know sana from the Supreme Court ruling paano yung pagbabalanse nung dalawang pananaw ukol sa red tagging. Pero ang pinaka-importante hindi ho pwedeng, sabi nga natin, there shouldn't, tungkulin ng Estado, maano man ang pananaw politikal ng isang tao, na pangalagaan ang security at buhay ng bawat Pilipino. Pero because of some of the programs of the NTF-ELCAC, like mga infrastructure programs po nila, mga medical programs po nila sa mga malalayong barangay, marami po talagang natulungan at nabawasan yung insurgency problems natin. Then again, of course, we leave it up to the executive to decide kung paano po or how do they go about with proceeding with the NTF-ELCAC program. Wala tayong dapat matapakan na karapatan ng bawat mamamayang Pilipino in doing the job o kailangan gawin ng NTF-ELCAC. But it's just a balance like what Kong Jude said na hindi naman pwedeng alisin totally pero dapat maproteksyonan lang yung mga rights ng ating kababayan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.